Ang video na ito ay sponsored ng Incogni. Higit pa, tungkol sa kanila mamaya. Dahil sa mga digmaan sa iba't ibang lugar, mas mahalaga ngayon na maintindihan kung gaano katagal ang karaniwang labanan at bakit tumatagal ang mga ito. Sinasabi ko ito kaugnay ng mga usap-usapan kung hanggang kailan maaaring manatili ang Estados Unidos sa himpapawid ng Iran, lalo na kung sapat ang bomba nila para magpatuloy ang operasyon ng ilang linggo o buwan. Pero hindi pa ganoon katagal, lumampas na sa 4 na taon ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Interesante na balita yan, pero sa tingin ko, kulang sa tamang konteksto ng kasaysayan ang pagtalakay ng media rito. Bihira lang ang mga digmaan ng mga bansa na tumatagal ng matagal. Halimbawa, nalampasan na natin ang 3 taon, 8 buwan, 3 linggo at 5 araw ng digmaang Pasipiko sa pagitan ng Hapon at Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pati na rin ang 3 taon, 10 buwan, 2 linggo at 2 araw ng silangang larangan sa pagitan ng Alemanya at Unyong Sobyet. Kadalasan, ang mga digmaan sa pagitan ng mga bansa ay di lalampas ng 2 taon ng tagal. At kahit iyon ay sobra pa dahil ang napakaraming labanan sa pagitan ng mga estado ay natatapos bago pa man sila magtamo ng sapat na kaswalti para matawag nating digmaan ng kanilang aksyon. Mabuhay ang mga kasunduan at tunay na espesyal na operasyong militar. Narito ang Ukraine at Russia 4 na taon na naglalaban, maliban pa sa paminsan-minsang aksyon sa silangang Ukraine mula 2014. Kaya may natural tayong tanong, bakit? Tiyak narinig mo na ang iba't ibang sagot sa tanong na ito nitong 4 na taon, pati na mula sa channel na ito. Gayunpaman, ang gusto kong gawin na yon ay tuklasin ng isang aspeto nito na hindi pa talaga napag-aralan ng maayos ng kahit sino noon. Masasabi ko ito ng may kumpiyansa dahil eksperto ang aking iginagalang na akademikong alter ego sa ganitong bagay. Sinasabing alam niya ang mga literatura tungkol sa paksa ng sapat para makapagsulat ng isang aklat-aralin tungkol dito at kinailangan niyang dumaan sa masayang pagsubok na tinatawag na peer review para mailathala ang tungkol dito. Ang alter ego na yon ay totoong professor at game theorist. Huwag tumanggap ng kapalit. Alam kong parang nakakatawa maglatala sa akademikong journal para lang magawa ang video, pero siguro ganun ako kadedikado sa channel na ito. Isipin mo, 4 na taon nang lumipas bago mailathala ang artikulo kahit agad itong tinanggap ng unang journal na sinumitehan namin. Ang problema ay late-stage uncertainty, kung saan kahit magkasundo tayo sa kasalukuyang pang-militar na dinamika, magkaiba pa rin tayo ng pananaw sa hinaharap. Hindi sapat ang impormasyon ng kasalukuyang mga laban para malaman ang posibleng mangyari sa hinaharap. Kahit nagsimula akong magtrabaho sa proyektong ito 4 na taon na ang nakalipas, ngayon pa lang natin nakikita ang mga implikasyon, lalo na kung gaano hindi tiyak ang suporta ng kanluran para sa Ukraine. Nagbubukas din ito ng tanong tungkol sa sitwasyon sa Iran, lalo na sa mga imbak na armas na magkabilang panig. Halukayin pa natin ang problema para makita kung anong sinasabi ni Tokol sa hinaharap na mga digmaan. Kung gusto mong pag-usapan ang paghuhukay, nakita mo na ba kung anong pribadong impormasyon mo ang makikita ng lahat sa internet? Madalas akong nandidiri doon. Hindi ito ang sitwasyon na gugustuhin mong makipag-areglo sa kalaban. Hindi, gusto mong ilabas ang mga bigatin. Diyan papasok ang sponsor ng video nating na yon, Incogni. Ang mga baguhan ay nag-aaral ng taktika, pero ang mga profesional sa Incogni ay tumututok sa lohistika para gambalay ng supply chain ng data broker, binabawasan ang iyong digital footprint at ang tsansang masubaybayan o magamit ang impormasyon mo sa pangungutang. Magandang balita, may unlimited plan na ang Incogni kung saan pwede ka na mag-request ng custom na pantanggal sa kahit anong website na gusto mo. Para mabawi ang personal mong data, bisitahin ang incogni.com/WilliamSpaniel at gamitin ang coupon code ng William Spaniel para makakuha ng 60% diskwento sa annual plan. Salamat ulit sa Incogni sa pag-sponsor ng ating video ngayon. Balikan natin sandali ang pinagmulan ng lines on maps. Tandaan na kadalasan ay hindi nakakaroon ng digmaan dahil kung kaya mong hulaan kung ano ang inaasahang kalalabasan ng labanan at maisip ang mga gastos ng digmaan kumpara sa bagay na pinag-aagawan, siguradong may mga kasunduang maaring pag-usapan.
Mas mainam ang ganitong kasunduan para sa magkabilang panig kaysa makipaglaban. Isa sa maraming dahilan kung bakit maaaring mabigo ang negosasyon ay kung may pribadong impormasyon ang isang panig na mas maganda ang kalalabasan para sa kanila kumpara sa iniisip ng kabilang panig na mangyayari kung magkakaroon ng digmaan. Halimbawa, mas batid ng Ukraine ang mga panloob na problema ng hukbong Ruso kaysa sa Kremlin na nakakatuwang isipin. O kaya naman sa kasalukuyan, nagdududa ang Iran na tatagal ang mga inventaryo ng US, samantalang sa totoo lang ay may lalim ang mga inventaryong ito. Matagal nang pinag-aralan ng mga eksperto sa Lines on Maps kung paano nalulutas ng digmaan ang problema. Sa laban, malalaman mo ang tunay na balanse ng kapangyarihan sa bawat panig. Kung mapansin ng Kremlin na hindi madaling makarating ang kanilang tangke sa Kyiv, babaguhin nila ang inaasahan sa pagtatapos ng digmaan. Sa mas banayad na aspeto, makahulugan din ang pagtanggi ng kabilang panig sa orihinal na alok. Ang digmaan ay magastos at delikado. Ang pagtanggi ng kalaban ay nagpapakitang handa silang akuin ang gastos at panganib. Ang mas mahinang bansa ay hindi handang akuin ang gastos at panganib na iyon. Ang matatalinong bansa ay kayang maghain ng sunod-sunod na panukala na dahan-dahang nagbibigay ng dagdag na konsesyon habang tumatagal ang labanan at nabubuhay pa ang kalaban. Ang mahihinang kalaban ay maaring mahikayat na huwag magkunwaring malakas dahil nagdadala ito ng dagdag na panganib. Ang pakikipaglaban ay nangangahulugan ng pagkatuto. Ang pagsasanib ng mga inaasahan, pagbubunyag at kapani-paniwalang pahiwatig ng pribadong impormasyon ang isa sa mga pangunahing dahilan kaya mabilis nagtatapos ang karamihan sa digmaan. Iyan din ang nagdudulot ng dagdag na palaisipan kung bakit tuloy ang labanan ng Rusya at Ukraine. Hindi lahat ng pribadong impormasyon ay pareho ang takbo. Nabanggit ko ang posibleng issue ng kawalang katiyakan ng Iran sa mga imbakan ng US. Magkaiba ang estruktura niyan sa pribadong impormasyon ukol sa lakas ng puwersa ng pananakop ng Russia. Sa totoo lang, kaugnay ang tanong ukol sa imbakan sa isyung hindi sigurado ang Russia sa matagalang suporta ng kanluran para sa Ukraine. Tuunan natin ang pansin ng huli. Inisip ni Putin na maaring ituring ng mga bansa sa NATO na agarang alalahanin ang digmaan sa Ukraine, ngunit panandalian lang ito. Makalipas ang ilang taon, mawawala rin ang interes ng kanluran sa labanan. Ang Ukraine na naiwan mag-isa sa isang geopolitical na isla ay tuluyang bibigay sa bigat ng militar ng Russia. Ang nagpapakakaiba sa palagay na yan kumpara sa naunang usapan tungkol sa pakikipaglaban at pagkatuto ay ang direktang pagkatuto ay maaari lang mangyari sa hinaharap. Kung tiyak ng Kremlin na susuportahan ng NATO ang Ukraine sa unang taon ng pananako, hindi nito masasabi kung ano mangyayari sa mas matagal na panahon base lang sa suporta ng NATO noong unang taon. Ipinagpalagay ng mga naunang pag-aaral na ang pinagmumulan ng hindi tiyak na kalagayan ang nagdidikta sa mga labanan na yon at sa hinaharap. Sinimulan kong alamin ang mangyayari sa kabaliktarang kaso na may hindi tiyak na kalagayan sa dulo. Hindi maganda ang mga implikasyon. Hindi maaaring mangyari ang parehong proseso ng pagtatagpo. Narito ang pangunahing lohika. Ipagpalagay nating sinubukan kong mag-alok ng mas mababang halaga sa mesa ng tawaran para maalis ang mas mahina ang posisyon. Ang ideya ay kapag tinanggihan ako ng kalaban, mapapaniwala akong malakas siya kaya tataasan ko ang alok ko sa susunod na negosasyon. Ngayon, tandaan mo, gumana yon dahil ang mas mahina ang posisyon ay haharap sa mas mabigat na kahihinatnan kapag tinanggihan niya ang kasalukuyang alok. Dahil mahina ang posisyon nila, malaki ang tsansang matalo sila sa susunod na labanan at mapunta sa mas masamang kalagayan sa negosasyon. Maaring may alok na tatanggihan ng malakas na panig, ngunit tatanggapin ng mahina. Kung ang pribadong impormasyon ay mahalaga lang sa huli, hindi ito epektibo. Ang kawalan ng direktang pagkatuto ay nangangahulugan na maging ang hindi direktang pagkatuto ay nagiging imposible rin. Kung ang mas malakas na uri ay gustong lumaban ngayon upang makakuha ng mas malaking alok sa susunod, ganoon din ang gagawin ng mas mahina. Ang resulta ay kung magsimula ang digmaan, magpapatuloy ang labanan hanggang magkaroon ng malaking pagbabago sa kinalabasan para sa mas malakas at mas mahina na panig. Hindi yon magandang balita para sa nangyayari sa Iran. Kung ang hindi pagkakasundo tungkol sa kung gaano katagal kayang panatilihin ng US ang mga operasyon ay isang dahilan ng labanan, hindi madaling malaman ang impormasyong iyon.
Hindi basta-basta susuko ang Iran kahit sapat ang supply ng Estados Unidos, hindi lang ito laban ng ilang linggo. Kung gagamitin ng Iran ang ganong estratehiya, madaling makakapagkunwari ang Estados Unidos na malakas kahit kulang ang supply na maaaring magdulot ng mas mahabang labanan. Gayunpaman, siguradong mas maikli ito kaysa digmaan ng Russia at Ukraine. Mabuti na lamang matapos ang 4 na taon ng digmaan sa Ukraine, nasa puntong maari ng ilahad ang makabuluhang impormasyon ukol sa kinabukasan ng Ukraine. Ngunit nagbubukas iyon ng isang kawili-wiling tanong, sino ang tama? Ang kanluran ba na sinasabing matatag ang paninindigan? Tama ba si Putin na sa huli ay babagsak din ng lahat? Ngayon, madali lang tingnan ang sitwasyon sa paimbabaw at sabihing tama ang Kremlin. Ang pag-iisip na yan ay tumutukoy sa magulong ugnayan ng Estados Unidos at Ukraine. Ang magulong posisyon ng Estados Unidos sa relasyon nito sa ilang kaalyadong Europeo, malamig na ugnayan sa NATO at panawagan ni Trump ng tulong sa Hormuz na hindi tinugon. Sa ngayon, di pa natin alam kung paano matatapos ito, lalo na sa bagong yugto ng digmaan sa Iran. Sa tingin ko, hindi ganong dulot ng bigmaan sa Ukraine ang nakikita natin, kundi mas mga pagsubok na matagal nang inaasahan ng mga gumagawa ng patakaran. Ang hindi maiiwasang pagbabagong ito ang nagdulot ng kawalang katiyakan sa Kremlin mula pa sa simula. Sa madaling salita, ang sanhi ay parang baligtad. Hindi digmaan ang dahilan ng mga insidenteng ito, bagkus ang inaasahang mangyayari ang nagtulak ng digmaan dahil sa kawalang katiyakan na napag-usapan natin. Sigurado akong hindi gusto ng mga taga-Brussels ang timing na ito. Mas mainam harapin ang mga hamon ng paglago sa likod ng saradong pinto ng North Atlantic Council kaysa sa publiko na lalong interesado sa politika ng NATO. Ganyan talaga ang buhay. Ang pagbabagong tinutukoy ko ay ang paglipat ng responsibilidad sa seguridad ng Europa sa mga bansang Europeo para mas matutukan ng Estados Unidos ang China ang pangunahing kakumpetensya ngayong siglo. Hindi maiiwasan ito. Nararamdaman na ito noon ni dating NATO kalihim General Jens Stoltenberg noong bata pa siya at bumisita sa umuusbong na Silicon Valley. Naramdaman niya ang bigat ng mundo na lumilipat mula sa Atlantiko papuntang Pasipiko. Ngunit noong 2019 lang nagsimulang banggitin ng NATO ang China sa kanilang mga deklarasyon sa summit. 2 taon pa bago nagkaroon ng mas seryosong pulisya ang alyansa tungkol sa China. Nasa kakaibang kalagayan ang NATO ngayon. May dahilan kung bakit naisip ng mga tao noong dekada 90 na labi ito ng digmaang malamig. Dinisenyo ito upang hindi makapasok ang Unyong Sobyet ang Europa. Wala ng Unyong Sobyet kaya wala na ring likas na pangangailangan para sa alyansa. Sa huli, nabawi ng NATO ang papel nito bilang tagapagtanggol ng liberal na pagpapahalaga ng kanluran. Pero mahirap na kalagayan yan. Panrehiyong alyansa ito na may layuning pandaigdigan. Hindi lang nasa pangalan nito ang North Atlantic, mismong kasunduan ay nililimitahan ang miyembro sa Hilagang Amerika at Europa. Nililimitahan din nito ang Artikulo 5 sa North Atlantic. Hindi talaga sakop ng Artikulo 5 ang Hawaii. Kung mangyari man ang Pearl Harbor 2.0 bukas, ang pinakaposibleng mangyari ay magkakaroon lang ng ilang konsultasyon ng konseho sa ilalim ng Artikulo 4. Sa totoo lang, hinala ko na kung magsisimula ka ulit na yon, ang karaniwang presidente ng US ay maghahangad na magtatag ng isang globalisadong alyansa kasama ang mga bansang may kaparehong ideolohiya tulad ng Hapon, Timog Korea, Australia at New Zealand. Limutin na ang NATO, kailangan natin ang Pacific Oceanic Territories at Atlantic Treaty Organization. Ang pangalan ng bagong alyansa natin ay POTATO. Wala nang kailangan Secretary General, ang bagong titulo ni Mark Reta ay pwedeng Mr. Potato Head. Sige, siguro hindi na lang. Imbis na mundo ng patatas, madalas na ngayon nakikitang nakikipag-ugnayan ang Secretary General ng NATO sa mga kasosyo sa Indo-Pacific. Kasama rito ang pagpunta sa mga bansang iyon para sa usaping militar. Kasama dito ang pagtira ng mga delegasyon mula sa mga bansang iyon sa dating punong tanggapan ng NATO na katapat lang ng bagong gusali. Dahil ang pinakamalaking banta sa NATO ngayong ika-21 siglo ay isang sabayang pag-atake. Umaatake ang China sa mga kaalyado sa Indo-Pasipiko habang may operasyon din ang Rusya sa silangang bahagi ng NATO. Ang Estados Unidos na may interes sa parehong lugar ay hindi kayang lumaban sa dalawang harapan kaya kailangang magdesisyon ng mahirap.
Kita mo na ang mga senyales ng problema habang sinusubukan ng Pentagon pamahalaan ang gawain nila sa Iran. Ang Iran ay maliit na bagay lang kumpara sa alinman sa China o Rusya. Dahil sa geopolitikal na sitwasyon, magiging mahirap ang transisyon kung saan Europa ang pangunahing may responsibilidad sa seguridad ng kontinente. Sinubukan ng bawat administrasyon na kumbinsin ang Europa na dagdagan ng gastos pero kakaunti lang ang tagumpay. Nang magpasya ang administrasyon na ituloy ang transisyon, hindi maiiwasan na may ilang kaalyado pa ring tumutol dito. Iyan ang naging sanhi ng maraming alitan sa loob ng NATO habang nakatuon ng pansin ng publiko sa politika sa Brussels. Ang nakikita tuloy ng publiko ay isang hindi maayos na alyansa kung saan may ilang bansang Europeo na inilalarawan ng Estados Unidos bilang hindi mapagkakatiwala ang kaalyado habang sinusubukan naman ng Estados Unidos na kumbinsihin ang Europa na ito ay mapagkakatiwalaan pa rin ngunit mapagkakatiwalaan na magbibigay ng mas kaunting tulong kaysa dati. Sa kasamaang palad, hindi alam ng publiko ang mas malawak na konteksto ng kasaysayan ng alyansa. Hindi na bago ang ganito ang pagtatalo. Ang nagbago lang ay ang pansin ng iba rito. Madaling malinlang na isipin ng NATO bilang isang perpektong alyansa kung saan ang mga bansang kasapi ay nagtutulungan ng may pagkakaisa para sa mas mataas na layunin. Ang katotohanan ay kahit na may pagkakaisa sa mga layunin ng alyansa, may mga hindi pagkakaunawaan pa rin kung paano hahatiin ang responsibilidad para makamit ang mga layuning iyon. Kung tingin mo masama na ngayon, tandaan na dati, umalis ang Pransya sa Integrated Command ng NATO ng ilang dekada dahil duda ito sa pangako ng Washington na ipagtanggol ang Europa. Dahil dito, nasa Belgium na ngayon ang punong tanggapan ng NATO na dati ay nasa Pransya. O baka naalala mo yung nabanggit ko tungkol sa Cod Wars ng United Kingdom at Iceland nung pinag-uusapan natin ang kakaibang ugnayan ng Iceland sa seguridad. Ang nagpapakaiba sa NATO sa ibang mga alyansa ay mas magaling ito kung ikukumpara sa pagresolba ng mga isyung ito para makamit ang pagkakaisa. May mas malalim na kahulugan sa likod ng family photo na kinukunan ng mga kasapi tuwing may summit. Minsan, nag-aaway ang pamilya, pero sila pa rin ay pamilya. Alam kong tila baliktad ito, pero kung walang pampublikong pangtatalo, maaring tuluyang magkawatak-watak ang alyansa tulad ng ibang alyansang dumaan sa hirap. Okay lang magka hindi pagkakaunawaan, basta may 32 embahador na ayos nito. Iyan ang dahilan kung bakit itinayo ang gusaling ito. Mula sa pananaw ng Kremlin tungkol sa digmaan, ang pangunahing punto ay napunan na ng Europa ang kakulangan sa pondo mula sa US para sa digmaan at halos walang palatandaan na matatapos na ang pondong ito sa lalong madaling panahon. Nasagot na ba nito ang tanong ng Kremlin kung bibigyan ng NATO ng matagalang suporta ang Ukraine? Hindi ko alam. Kailangan mong tanungin ang mga tao na nagtatrabaho sa loob ng mga pader ng Kastilyo. Kung mahigit 4 na taon ng suporta ay di pa rin matatawag na pangmatagalan, di ko na alam ano pa. Salamat ulit sa Incogni sa suporta sa video natin ngayon. Bisitahin ang incogni.com/WilliamSpaniel para makakuha ng magandang deal at maprotektahan ang sarili. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, share at subscribe. Kita ulit sa susunod. Ingat lagi!